para ma-push through daw yung probe. What do you think of this, sir? Well, this is not unusual, but it's really a sense of the House resolution, and it's the sense they're just expressing or manifesting the sense of the House that perhaps it's time to allow or to cooperate with the ICC investigations. But as I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if you can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na gano'n eh. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. There is also a question, should be returned under the fold of the ICC. So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Simple lang para sa akin, simple lang naman yung issue yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sino ang arestuhin ng pulis natin, sino ikukulong ng pulis natin. Hindi naman dapat tama, hindi naman siguro tama yun. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabaho niya. And that's really where the conflict is. Thank you, sir. Alright? Masayang araw para sa mga supporters ng mga Duterte, mga boss, no, kay Tatay Digong Duterte. At malungkot na araw ito, mga boss, para sa mga kumakalaban sa mga Duterte, mga boss, kagaya ng mga dilawan, mga pinklawan dyan, mga boss. Dahil ito, tinuldukan na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang usapin sa ICC, mga boss. So malinaw, Tagalog yung pagkasabi niya doon, mga boss, at hindi na English yon na wala naman sigurong, di naman siguro dapat na ang tagalabas o ang mga dayuhan ang mag-utos sa ating mga kapulisan kung sino ang huhulihin, mga boss, at huhusgahan. Mayroon naman ang Pilipinas na mga kapulisan, NBI at DOJ. So sila ang dapat na maghusga, mga boss. So pwedeng sampahan ng kaso si Tatay Digong Duterte pero dito sa jurisdiction ng Pilipinas, mga boss. So magsampa sila ng kaso, magsampa kayo ng kaso kagaya ng sinabi ni dating Pangulong PRRD at nito ni Vice President VP Inday Sara Duterte na magsampa sila ng kaso dito sa Pilipinas at handa silang harapin yan, mga boss. Dahil yan sa drug on war na ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at marami ang pilit na pinapapasok ang ICC sa ating bansang Pilipinas. So ito, mga boss, tinuldukan na po ito ni Pangulong Bongbong Marcos ang usapin sa ICC. Malinaw yun, mga boss, clear, at maraming beses yan ang sinabi paulit-ulit na walang karapatan ang ICC para diktahan ang ating bansa kung sino ang mga taong hulihin nila. So di naman siguro tama yun, mga boss, dahil mayroon tayong sariling jurisdiction dito sa ating bansa. Mayroon tayong kapulisan, NBI, DOJ, Supreme Court, mga boss, na maglilitis at umiiral ito. So ayan, malinaw yan, mga boss, clear, at sana ay matigil na itong mga mga boss, espekulasyon at mga usapan tungkol sa ICC dahil ilang beses na rin sinagot yan ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol dyan. So yan lang ang ating mabilisang update, mga boss, at maligayang araw para sa mga Duterte supporters, at yan ang magandang balitang hatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. laban sa ICC.